Alam mo bang may tawag dyan sa mga discharge na lumalabas sa inyo after nyo pong mga anak? During postpartum period, may tawag po dyan sa mga discharge or blood na lumalabas sa inyo. At meron ding specific time kung kailan magbabago ang itsura, ang kulay ng inyo pong discharge after nyo pong mga anak. Ang tawag dyan mga ka-cervix is lucia. Ang lucia mga ka-cervix is isa pong vaginal discharge na lumalabas sa inyo after nyo pong mga anak. Ang nilalaman po nitong lucia nito is dugo, mucus o para mga sipon-sipon, or uterine tissue na inilalabas pa po ng inyong bahay bata na tira-tira pa po. At itong mga lumalabas sa inyong discharge nito or lucia is halos kaamoy din po ng para kayong nag-mens or yung kaamoy po ng inyong menstruation din. Kasi nga, dugo pa din. At ito po mga ka-cervix ay tumatagal ng several weeks. Alam niyo ba mga ka-cervix na merong 3 stages po ang inyong lucia, which is the lucia rubra, lucia serosa, at lucia alba. Pag-usapan natin yan isa-isa. Yung first stage po ng inyong lucia, ang tawag po is lucia rubra. Ang lucia rubra po, isang kulay po niyan is bright red to dark red pa po ang kulay niyan. At naglalas ito mga ka-cervix up to 3 to 4 days after nyo pong mga anak. Dako naman po tayo kung gaano kadami yung lumalabas sa inyo. May halintulad nyo po ito dun po sa heavy flow ninyo during menstruation, yung lucia rubra. So, during heavy flow ninyo ng menstruation, ganyan nyo po may halintulad ang lucia rubra. At minsan, may kasama pa rin po itong mga small clots or mga small clots ng mga dugo, pero hindi malalaking clots ng dugo. Usually, maliliit lang na mga clots is normal po sa lucia rubra within 3 to 4 days after nyo pong mga anak. At during this first stage ng luteal discharge ninyo, is makakaramdam din kayo ng cramping or mild cramping or pag kirot-kirot po na inyong mga puson. Kasi nga, di ba, mas malakas pa yung flow ninyo, mas malakas pa yung discharge ninyo, so para rin kayong nagre-regla nito, yung menstruation nyo, regular days ninyo. So, normal yon. Ang second stage naman mga ka-cervix is yung tinatawag natin na lucia serosa. So, ang lucia serosa po, ang kulay po ng lumalabas sa inyong discharge is almost pinkish na to brownish discharge at less na po yung dugo na lumalabas sa inyo. Hindi na siya yung katulad ng rubra na regular days. Siguro yung mga third day na po nyo ng regla kung iahalin tulad. Yan na po yung may iahalin tulad ang lucia serosa. At pwede po itong mag-last within 4 days to 12 days po ninyo after po ng lucia rubra. So, nagtatransform na po ha, from lucia rubra, from reddish into pinkish to brownish from 4 days to 12 days po ng inyong postpartum period. At sabi ko nga, yung dami niyan is parang yung ika 3 days na po ninyong menstruation. Hindi na siya yung heavy flow. Moderate flow na lang po yung blood or discharge na lumalabas sa inyo. At mapapansin nyo rin po na less na po yung mga clots or small clots na lumalabas sa inyo up to wala na talagang mga clots na lumalabas sa inyo within that 4 days to 12 days ng inyo pong luteal discharge, which is the lucia serosa. Dako po tayo sa third stage, which is the lucia alba. So, yan din ang itsura ng lucia alba. So, after ng 12 days, syempre, nagtatransform na naman, nagbabago na naman po ang kulay, which is the lucia alba. Ang itsura po, or ang kulay ng inyo pong discharge is almost yellowish to whitish discharge na po within that 12 days to 6 weeks po ng inyong postpartum period or after nyo pong mga anak. 6 weeks or 1.5 month po ng inyong after po ninyong mga anak. Light flow na lang or yung parang yung mga pahabol na lang, mga bahid-bahid na lang, ganun na lang po ito. Yung klase or yung dami po na lumalabas sa inyo. Wala na pong mga clots dapat na lumalabas sa inyo. Which almost pa normalize na po siya. So yung iba nga nagre-regla na or nagme-mens na, lalo na yung mga hindi nagpapa-breastfeed, usually 1 month nagkakaroon na rin sila ng menstruation. So, yung lucia alba kasama pa yan hanggang 6 weeks, yung 1.5 month po ng inyong postpartum period. So, payo ko lang mga ka-cervix, wag po kayong feeling Wonder Woman or Darna after nyo pong mga anak. Wag po kayong magparakikilos muna or magparagagalaw muna. Alalahanin nyo mga ka-cervix, nakatapos pa lang po or kaanak nyo lang. So, hindi po kayo required na magparakikilos o magparagagawa o magparabuhat na mabibigat na bagay. Kasi once na nag-pinkish at nag-brownish na inyo po mga discharge at napansin nyo na parang bumalik siya into reddish, baka naman napaaga po ang inyong pagkilos-kilos or baka nakapagbuhat na kayo ng mabibigat at nakapaglakad na kayo ng malalayo or gumawa na kayo ng mabibigat na gawain. So, ina-advise nga mga ka-cervix with that postpartum period nyo mga ka-cervix, dapat kayo po ay magpahinga at mag-focus po sa healing po at pagbalik sa normal function po ng inyong katawan. Kasi tatapos siya ng mga anak. So,
So, dapat nag-heal pa at nagpapahinga pa kayo para mas mabilis po ang inyong recovery. So, itong mga luteal discharge na ito na sinabi ko is para aware po kayo dun sa mga discharge na lumalabas sa inyo. So, normally, kapag nakita nyo within that first stage ng inyong luteal discharge is sobrang dami at sobrang lalaki na lumalabas sa inyong mga discharge, hindi po yun normal. Kasi sabi ko, pag lutea rubra, dapat is mga small clots lang yung lumalabas sa inyo. At kung halimbawa napansin nyo naman within that 4 to 12 days na yung postpartum period at napansin nyo yung dugo ninyo is talagang reddish pa at sobrang dami pa rin lumalabas sa inyong mga blood clots, is ma-aware din kayo mga ka-cervix. Kasi baka hindi lang dahil natagtag kayo, baka pwede rin na may mga naiwan na placental fragments sa loob, kaya ganyan yung mga lumalabas sa inyong mga discharge. Lalo na sa luteal alba, which is the third stage within that 12 days to 6 weeks na inyong after po ninyong mga anak. Maging aware po tayo sa mga lumalabas po sa ating mga discharge. Kasi pwedeng may mga problema din after nyo pong mga anak na dapat is mabigyan ng atensyon. At dapat na pumunta uli kayo dun sa mga healthcare providers na nagpaanak sa inyo para po mabigyan ng lunas at maagapan ko ano man ang mga problemang kakaharapin ninyo. Itong video ko po ito mga ka-service, ginawa ko para po kayo maging aware sa mga discharge niyo na lumalabas sa inyo after niyo pong mga anak. So, once na nakita nyo, so alam nyo na ha, from lutea rubra, lutea serosa to lutea alba, dapat aware kayo dyan. So, alam nyo na kung ano dapat ang kulay at kung ilang days lang tumatagal yung ganung kulay ng discharge niyo o ng lutea ninyo. So, kapag napansin nyo na within that period of days na dapat hindi na ganun ang kulay, ma-aware na kayo at pumunta kayo sa inyong mga doctor, sa inyong mga midwife para po maagapan po ang mga dapat na maagapan at maiwasan ang mas malaki pang problema. So, yun lang. Sana may natutunan kayo mga ka-cervix.